Greetings in the name of the Lord Jesus Christ, mga kaibigan. Doon ang tutok pala yung camera. So, sa umaga pong ito, should I say, ano pang oras dito? 12:35 po ng hapon. At tayo po ay lakad-lakad muna rito. Nais ko pong mag-share sa inyo ng isang dakilang katotohanan regarding doon sa mga naririnig natin na mga senyales na sinasabi po nilang parang ito na raw po yung paparating na delubyo na parang magkakaroon daw po ng mga mas pinaigting pang mga pangyayari na hindi pa nararanasan ng daigdig nung araw. Okay? Well, to tell you the truth, mga kaibigan, nararanasan na po natin siya. Since dumating ang taong 2026, marami na pong hindi kayang ipaliwanag na nai-experience po natin sa ngayon. Nandyan na po yung, akalain ninyo ito ha, sino mag-aakala na darating ang panahon na ang mga UFOs ay gagawing parang real na real, parang totoong totoo. At sino mag-aakala yung mga bagay na hindi natin pinapansin noong araw ay magiging parang isang katotohanan na po sa panahon po natin ngayon. Ito po ay nakakabahala, pero sabi ko nga po, kung ikaw ay marunong sa salita ng Diyos at alam po ninyo ang salita ng Panginoong Hesus, ang mga bagay pong ito ay magiging isang excitement. Don't get me wrong, baka sabihin nyo, ano excited ka sa mga pangit na nangyayari? No. Excited akong ma-meet ang Panginoong Hesukristo for the very first time because the Lord Jesus, as we all know, will come back soon para dagitin ang kanyang church. Yan po ay ang rapture. Ang mga bagay pong ganito, kung Kristiyano ka, I would like to remind my fellow Christians, kaya po ako gumawa ng video dito, no? I would like to remind my fellow Christians na, hey, ingat-ingat din po tayo sa mga pananalita natin. Kung Kristiyano ka, dapat ang lumalabas sa bibig mo ay pawang mga blessings. You bless people instead of scaring people. Sabi nga nung isa, nako, nakakatakot naman yan dahil bakit naman parang puro doom and gloom yung mga sinasabi ninyo. Pag sinabing doom and gloom, ano po bang ibig sabihin ng doom and gloom? Doom and gloom, doom and gloom means puro takot. Puro takot ang naproproduce, no? At we don't have to produce fear, but we rather produce faith, no? Dahil sa totoo lang po, tayo po ay mga tinawag. Tayo ay tinawag po para ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo, hindi para takutin ang mga tao, no? At ito na pong araw na ito pong panahon na ito, mga kaibigan ko, sasabihin ko po sa inyong buong katotohanan na naniniwala po ako na malapit na po ang rapture, malapit na po ang second coming. Pero mas safe po na sabihin nating malapit na ang second coming dahil kapag kasi nasabi nating malapit na ang rapture, sinasabi baka pag-iisipan tayo na parang hindi natin alam ang theology natin. Kasi dapat yung rapture ang babanggitin natin na malapit na. Hindi po yung tinatawag na yung second coming dapat na sinasabi natin na malapit na. Yung rapture kasi, it's a revelation na pinagkaloob lang po sa Apostol Pablo, kay Apostol Pablo. At kay Apostol Pablo lang po talaga inireveal ang rapture. Maingay po kasi yung banda ron, sorry po ha, narinig mo yung maingay. So kay Apostol Pablo lang po talaga inireveal ang the rapture of the church dahil si Apostol Pablo po ay apostle para po sa mga Gentiles. Okay? Para po sa katulad natin ng mga hentil. No, we are Gentiles by nature. Ibig sabihin, ano ba ang Gentile? Ang Gentile ay hindi Hudyo. 'Di ba? Ano ba ang Hudyo? Ang Hudyo ay hindi Gentile. So, kung titignan mo ang Bible, ang groups of people sa Bible po, maniwala kayo, dalawa lang, Hudyo at Hentil. Lalo na kung sa usapin ng kaligtasan, no? Makikita mo diyan,
Hudyo at Hentil ang binibigyan din, no? Ibig sabihin, yung mga Hudyo, ito yung bayang pinili ng Diyos. Yung mga Hentil, ito yung excluded, yung mga hindi pinili, di ba? Pero dahil kay Christ, dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, yung mga dating hindi kabilang ay naging kabilang na dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? Kaya sabi nga nila, ang mga Hudyo, pinagmamalaki nila yung kanilang identity dahil sila po ay, alam naman natin yung wonders na naranasan nila nung panahon ni Moises. Sila po ay inalis ng Diyos sa Ehipto at ang ito pong pinaka-example natin. Look at that. Yan, di ba? Yan po ay beach, no? Umapaw po ngayon kasi umulan, no? Kaya dito ako nag-vlog. Okay, yan po ay yung sa kanila po dagat yun, no? Pinasundan ng paraon. Sabi niya, huliin ninyo ang mga Israelitang yan. Nagbagong isip ng paraon. Huliin ninyo sila, yan sinabi. Pero ang nangyari, alam naman natin yung nangyari, di ba? So, hindi natin may kakailangan naman talaga. Dahil ganun po talaga yun. Oo. Kaya, alam natin na ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Kaya nga po yung kantang God will make a way when there seems to be no way ay very very true, ay totoo po. Dahil kung kailan mo iniisip na wala nang pag-asa, wala nang pwedeng mangyari sa buhay ko, ganito na lang ako forever, nagkakamali ka. Dahil ang Diyos mismo ang siyang kumikilo sa buhay po natin. Okay? At bilang mga mananampalataya dito po sa last days ngayon, no? Bilang mga mananampalataya ni Jesus, dapat kakitaan tayo ng faith. Ngayon po, aminin ko po sa inyo, meron po akong isang kahilingan na actually lahat po kami may something that we are for a long period of time, we are really longing for it to mapasa amin na and all that, you know. But why, Lord? Why in the world, Lord? Why in the world, Lord, na hanggang ngayon wala pa? Bakit hanggang ngayon, Panginoon, di ba? Pinasasabik mo pa kami. Sabik na sabik doon sa sa pinakaabangan namin na yan. Well, ang Panginoon po, binuksan ko ang Bible, great is the Lord. Ayan po, tama, great. Pag sinabi mong great, He's the greatest. He's the great I am, makapangyarihan. Siya ang Diyos. Pagkatiwalaan natin ang Diyos, ang makapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Diba? Sa Kanya tayo nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya meron tayong pag-asa. Yung mga kahilingan natin ngayon na hindi pa na pumapa sa ating mga kamay, hindi nangangahulugan yan ng no. Nangangahulugan lang yan ng wait, I have something much better for you. If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, you know na lahat ng yan ay magkakaroon din po ng katuparan. In a sense na gugulatin niya tayo. I mean, ginawa na po ng Lord yan sa buhay ko. Namin, last year, December, we are being surprised by God, the Lord Jesus Christ Himself, with something na hindi namin ini-expect na mangyayari nung panahon na yaon. Because during that time also, nangangailangan talaga kami. Sabi namin, Lord, we need this now, Lord. Kaya lang dumarating tayo sa punto na parang minamadali natin ang Lord, no? Na parang, hey, parang dapat now na. Nakakalimutan natin ang may hawak ng perfect timing sa bawat bagay, ang may hawak ng perfect timing sa bawat pangyayari ng buhay natin, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So we really need to hope more. At ang hope natin, sabi ng Bible, hindi madi-disappoint. Dahil ang hope natin ay si Hesukristo, the way, the truth, the life. He's the way, the truth, and the life. Lagi may pag-asa, Panginoong Jesus. Huwag natin niya kalilimutan. Ka-good vibes ka na ba? Ngayon, kung hindi pa, I ask you to join. Mag-subscribe ka na dito sa Daily Good Vibes. Share this video. Upon sharing this, you're not just sharing this video, but you are sharing Jesus, His grace, His love towards mankind. Salamat po at nawaya ang biyaya ng Panginoon ay lalong umusbong sa mga buhay po natin lahat. Thank you. God bless. Hallelujah. Thank you, Jesus.